Ayon sa kasabihan, may mga sumpa na dahil bunga ng napakalalim na puot ay hindi lang basta nagtatapos sa iyong kaaway, kundi patuloy na nanunuot hanggang sa susunod na henerasyon. Higit sa lahat, saksi ang buong lipunan kung paano pinahihirapan ng sumpa ang buong pamilya. At alam na alam din nila kung anong pinagmulan lahat ng maliliit na kamalasan. Dahil yan sa sumpa ang sasabihin ng bayan. Mga kapatid, sa ating kwento ngayon, yan po ang mauunawa ng pamilya Montemayor, na ang pumasan ng bunga ng mortal na galit ng nasaktan ay ang sumunod na salinlahi. At ang makabubunyag niyan ay isang mangingibig na tapat at wagas. Ang tanong, pag-ibig din ba ang tatapos sa naturang sumpa? Mga kapatid, yan po ang kwento ngayong Biyernes ng Kababalaghan, kung kailan ang traffic ay ubod ng bagsik. Pero hindi kasing lupit ng dulang sinulat ni Vincent Manrique na tatawagin nating ngit-ngit. Bakit mo nagawa sa akin to, Mario? Pinaibig mo lang ako at pinaasa. Patawarin mo ako, Lilibet. Masyado akong marupok. Babaero ko at hindi makatanggi sa tukso. At natukso ako kay Estrella. At sa kaibigan ko pa talaga? Sa kaibigan ko pa talaga, ha? Niloko mo ako at kaibigan ko pa naging kasabwat mo para sirain ang tiwala ko sa'yo. Masasama kayong tao. Ang sasama nyo. Patawad, Lilibet. Pero kailangan na natin maghiwalay dahil buntis si Estrella. At gusto kong panagutan ng magiging anak ko sa kanya. Hindi. Patawad. Hindi ko kayo mapapatawad. Pagbabayaran niyo ng mahal ang ginawa niyo sa akin. Pagbabayaran niyo to. Bernard, mahal kita, pero may mga bagay na hindi ko masabi sa'yo. Ewan ko, hindi talaga ako magkaroon ng lakas ng loob. Ano ba kasi yun? Hindi mo naman kailangan maglihim sa akin. Alam mo naman na matatanggap ko lahat-lahat sa'yo. Kaya huwag ka mag-alala kung ano man yung bagay na hindi mo masabi-sabi sa akin. Kahit ano pa yan, Clara, kakayanin natin. Kung minsan kasi may mga bagay na hindi masusolusyonan ng pagmamahal lang. Walang problema na hindi natin kayang harapin. Hindi ba't mahigit 1 taon na tayong magkasama? At marami na rin tayong nalagpas ang mga problema. Kaya tiwala ako sa'yo. Kaya nating lagpasan ng mga problemang darating pa. Oo, pero... Ay nako, kailangan ko na bumalik sa trabaho, Bernard. Salamat sa pagpunta mo rito. Umuwi ka na. Huwag mo na akong hintayin. Kaya kong umuwi mag-isa. Sandali lang muna, Clara. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Mahal kita, Bernard. Pero baka mas makakabuti kung maghiwalay na tayo. Ano? Bakit? Paalam na muna, Bernard. Clara, hindi kita maintindihan. Anong nangyayari? May nagawa ba akong mali? Hindi ikaw ang problema, Bernard. Ako. Hindi ka pwedeng basta nalang sumuko ng ganito. Mahal kita, Clara. Paalam na, Bernard. Huwag mo na akong hanapin. Clara, huwag mo naman akong iwanan dito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Hindi mo maiintindihan. Mas mabuti ng ganito. Paalam na, Bernard.
Clara, sagutin mo naman. Ano bang nangyayari sa'yo? The number you dialed is either... Clara, ano ba? Maayos naman tayong nag-uusap kanina. Pero bakit ngayon parang... hindi na yata kita makikita. Pasok, bukas yan. Papa, may kailangan ka? Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi pa ako inaantok. May iniisip pa ako. Ano naman ang iniisip mo? Yung walang kwentang girlfriend mo na naman ba, Bernard? Pwede ba tigilan mo na yan? Hindi bagay sa atin ang babaeng yan. Hindi mo siya kilala, Dad. At wala kayong karapatang pakialaman ng relasyon namin. Relasyon? Nababaliw ka na ba? Nakikipagrelasyon ka sa isang service crew? Ikaw na magmamanage ng food court business natin? Pumatol sa isang service crew? Wala namang masama sa trabaho niya. Trabahong marangal yun at hindi dapat ikahiya. Dad, kailan ka pa naging ganyang kamata pobre? Hindi ako mata pobre. Sinasabi ko lang kung gaano kalaki ang agwat ng estado niyo sa buhay. Gumising ka nga, Bernard. Maraming babae naghahabol sa'yo. Ano't nagtsatsaga ka sa isang serbidora? Importante ang reputasyon. Alagaan mo naman ang reputasyon natin. Reputasyon? Hindi ba mas mahalaga ang pagkatao kaysa sa trabaho? Kahit ano pang sabihin mo, Dad, hinding-hindi magbabago ang nararamdaman ko kay Clara. Mamahalin ko siya kahit buong mundo pa ang kumontra. Eh di sumigi ka kung gusto mo. Pero kapag hindi nagtagal ang relasyon nyo, wag na wag kang lalapit sa akin. Dahil ipamumukha ko lang sa'yo na hindi ako nagkulang sa pangangaral sa'yo. Kelly, alam mo ba kung nasaan si Clara? Nanggaling ako sa boarding house niya. Wala na siya ron. Sabi ng landlady niya, last day na kahapon ni Clara doon. Hindi ko alam, nalilipat siya ng bahay. Naku wala rin siya dito Nag-resign na siya dito sa Burger Rapture. Ang alam ko, biglaan ang pagre-resign niya. Kahit nga yung bisor namin, hindi siya napigilan Saan kaya siya pumunta? Hindi kaya umuwi siya sa probinsya nila? Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Deactivated na rin yung social media accounts niya. Kagabi, kausap ko pa siya rito at parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi. Alam mo, ilang araw ko rin napansin na parang balisa siya Hindi rin naman nagkukwento sa akin. Ayoko namang tanungin, baka isipin pa nakikialam ako sa kanya. Iniisip ko rin na baka umuwi siya ng probinsya. Baka may emergency o kung ano man. Alam mo ba kung saan yung probinsya niya? Alam ko, base sa address na sinabi niya sa akin. Pero ngayon, hindi ako sigurado kung totoong address ba niya yun o hindi. Pwede mo namang subukan. Wala namang mawawala sa'yo kung susubukan mo siyang hanapin sa address na sinabi niya sa'yo, di ba? Sige, pupuntahan ko siya sa probinsya na sinabi niya. Pero kung sakaling kontakin ka niya, pakitanong kung nasaan siya. Etong calling card ko. Pakikontak mo rin dyan kapag may balita ka kay Clara. Okay, sige. Makakaasa ka. Ano na naman yan? Saan ka pupunta? Sa probinsya ni Clara. Hahanapin ko siya. Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Imbis na hanapin mo ang babaeng yan, tutukan mo na lang ang negosyo natin. Patawad, Dad. Pero mahal ko si Clara. At alam kong mahal din niya ako. Mahal? Kung talagang mahal ka niya, bakit bigla na lang siya nawala? Hindi mo na naisip na magpaalam sa'yo na maayos? Hindi ko alam, Dad. Pero hindi ko siya susukuan. Bahala ka, pero tandaan mo, hindi lahat ng tao ay totoo sa'yo. Alam ko, Dad. At kahit totoo yun, siya pa rin ang pipiliin ko. Kung aalis ka, huwag mo nang asahan na may babalikan ka pa rito. Nakapagpasya na ako, Dad. At buo na rin ang desisyon ko. Kung hindi nyo kayang tanggapin si Clara, hindi rin ako karapat-dapat dito.
Magandang hapon po. Oh, Maaari po bang magtanong? May hinahanap kasi akong tao na taga rito. ay, sige. Ay, sino bang hinahanap mo? Baka sakaling kilala ko. Kilala niyo po ba si Clara Avellino? Clara Avellino? Ay, wala akong kilala na ganyang pangalan dito sa lugar namin. Alam mo, ang buong lugar na to ay sakop ng Hacienda Montemayor. Wala akong kakilala na tiga rito na may apelyidong Avellino. Mukhang mali ang address na ibinigay sa akin ni Clara. Baka hindi siya talaga taga rito. Ay, sige ha, aalis na ako. Teka po. May litrato ako ni Clara dito. Tingnan niyo po, baka makilala niyo. Ay, siya, sige, patingin. Heto po, nasa wallet ko ang litrato ng Clara na hinahanap ko. Aba, ay kilala ko yan. Yan si Senyorita Clara. Nagtatrabaho ako sa pamilya nila. Senyorita Clara? Oho, siya si Senyorita Clara, ang anak ng may-ari ng lahat ng lupain dito na nakikita mo. Mayaman si Clara? Aba, napakayaman. Nakikita mo ba ang malawak na lupain na yan? Lahat yan ay taniman ng tubo at sa dulo ay may tanim din ng mga mangga. Sa gitna, mayroong malaking bahay na panahon pa ng Kastila ang disenyo. Iyon ang Hacienda Montemayor. Napakalaki ng bahay. Hindi maitatangging mayaman nga ang may-ari ng bahay na to. Sino ka? Magandang hapon po. Napaka-elitista naman ang itsura ng babaeng to. Siya siguro ang ina ni Clara. Anong sadya mo dito sa amin? Ako po si Bernard. Boyfriend po ako ni Clara. Ikaw pala. Kilala na kita sa pangalan. Ako si Estrella, ang ina ni Clara. Ikinagagalak ko pong makilala kayo. Nandito po ba si Clara? Bigla siyang umalis at tinitirahan niya sa Maynila. Bigla rin siyang nag-resign sa trabaho. At hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko. Kaya sinubukan kong puntahan siya rito. Naisip kong baka umuwi siya rito. Nandun siya sa kwarto niya, nagpapahinga. May sakit kasi siya eh. Ano po? Paano po si Clara? Ano pong sakit niya? Hindi na importanteng malaman mo pa. Pero tatapatin na kita. Matutuwa ako kung lalayuan mo na ang anak ko. Huwag mo nang ipagpatuloy ang panunuyo kay Clara. Dahil maging siya ay tinapos ng pakikipag-ugnayan sa'yo. Pero... Huwag ka ng mga tuwiran pa. Hindi ka nababagay sa anak ko. Mahal ko po si Clara. Hindi ko siya susundan para hanapin dito kung baliwala lang siya sa akin. Uulitin ko. Hindi ka nababagay sa anak ko. Ang isang katulad mong small-time na businessman lang ay napakalayo ng agwat sa estado ng pamumuhay ni Clara. Aaminin ko, nung una, inakala kong si Clara ay anak ng isang magsasaka. Pero hindi ko yung ginawang dahilan para iwasan siya o kaya iwanan. Ang totoo, nagulat ako na nanggaling pala siya sa isang hindi basta-bastang pamilya. Ngayon, alam mo na. Kaya sundin mo na lang ang pinag-uutos ko. Layuan mo si Clara. Pasensya na. Pero hindi po ako aalis hanggang hindi ko nakakausap si Clara. Aalis ka o ipadadampot kita sa pulis? Mama, sino kausap niyo? Bakit ka sumisigaw? Clara! Anong nangyari sa'yo? May sakit ka raw, sabi ng mama mo. Bernard? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nagpunta rito? Paanong hindi ako pupunta? Bigla ka na lang nawala sa Maynila. At hindi na kita mahagilap kung saan na kita hinanap. Paalisin mo na yan, Clara. Sinundan ka niya rito, pero pinapaalis ko na siya dahil hindi siya ang lalaking nababagay sa'yo. Mama, ako na pong bahala rito. Hindi mo siya pwedeng paalisin. Ano bang sinasabi mo? Hindi siya pwedeng manatili sa bahay na ito, Clara. At alam mo kung bakit. Mama, pakiusap. Ako na pong bahala sa kanya. Napakatigas ng ulo mo, Clara. Hindi ka na nakikinig sa mga sinasabi ko. Pasensya na po, Mama. Pagbigyan mo na ako sa gusto kong mangyari ngayon. Ay, bahala ka. Pero mag-ingat ka sa mga ikikilos mo.
dito ka matutulog, Bernard. Maaga kami natutulog dito. Pinapatay yung ilaw sa buong bahay. Kaya kapag nakita mong patay na yung mga ilaw sa labas ng silid na to, magpahinga ka na at huwag ka na lalabas ng kwarto. Ano bang nangyayari sa'yo, Clara? Bakit nanlalalim ang mga mata mo? Parang galing ka sa isang malubhang sakit. Nagkasakit ako eh. Hindi pa ako gaanong magaling. Pero nung isang gabi lang, nagkausap pa tayo. Basta! Hindi pa ako gaanong magaling sa sakit ko. Ano nga ang naging sakit mo? Hindi na mahalaga yun. Ang gusto kong ipaalam sa'yo ay hindi ka pwede magtagal dito. Hindi ako aalis hanggang hindi ako nakakasigurong maayos ng kalagayan mo. Huwag kang makulit, Bernard. Marami akong gustong itanong sa'yo, Clara. Sa mahigit 1 taon na naging girlfriend kita, bakit parang hindi pa kita lubos na kilala? Gusto mo pa rin ba akong makilala? Siyempre. Gustong-gusto, Clara. Gustong-gusto. Sige. Uupo muna ako rito sa upuang nakalaan para sa tokador ng kwartong to. Ikaw naman dyan sa gilid ng kama. Ano bang gusto mong malaman? Hindi ko alam na ganito kayo kayaman. Patawarin mo ko kung nagsinungaling ako sa'yo, ha? Patawad kung sa mahigit na 1 taon natin bilang magkarelasyon, tinago ko sa'yo ang totoong buhay ko. Bakit ka nagpunta sa Maynila at nagtrabaho bilang service crew? Gusto kong mamuhay ng normal. Paanong normal? Bernard, alam mo naman siguro ang pagkakaiba ng normal sa hindi, di ba? Oo, pero bakit gugustuhin ng isang mayamang babae na tulad mo na magtrabaho bilang service crew? Ano, trip lang? Bored ka? O may gustong takasan dito sa probinsya nyo? Iba ako sa karaniwang babae, Bernard. Well, sa nakita kong estado ng pamumuhay nyo rito sa probinsya, masasabi kong ang iba ka. Biglang ang laki ng agwat mo sa akin. Ako na yung sinasabihan na hindi ako bagay sa'yo. Kailanman hindi ko inisip ang agot natin kung estado ng pamumuhay ang pag-uusapan. Wala naman akong pakialam sa pera ng pamilya mo o kahit sa pera ni Mama. Oo nga pala. Sino ang papa mo at nasaan siya? Mario Montemayor ang pangalan ng papa ko. Sayang nga lang at wala na siya. Ako lang ang naging anak nila ni Mama at si Mama na rin ang namahala sa naiwang negosyo ni Papa. Pag-aari ng pamilya namin ng isang malaking asukarera at isa kami sa nagsusupply ng asukal sa bansa. Noong gabing huli tayong nag-usap, may gusto kang sabihin sa akin na hindi mo masabi. Ano yun, Clara? Sabihin mo na dahil ipinapangako ko na iintindihin ko ano man yun. Bernard, teka. Nakalimutan kong hindi ka pa kumakain. Halika muna sa komedor at maghapunan ka. Hindi ako nagugutom, Clara. Bukas na lang ako siguro kakain. Kung ganun, iiwan na kita rito. Magpahinga ka na. Pero hindi pa tayo tapos mag-usap, Clara. Kailangan ko na rin magpahinga, Bernard. Hindi pa ako lubusang magaling. Sige, Clara. Magpahinga ka na. Huwag mo kalimutang inumin ang mga gamot mo. Ano kaya yung parang may nagkakasiyahan sa labas? Mga kalalakihang nag-iingay kasabay ng pag-atungal ng mga baka at kambing. Parang kinakatay. Makabangon na nga at makasilip sa bintana. Ayun. Kitang-kita ko mula rito sa bintana pagkahawi ko ng kortina. Mga 5 lalaki na nagtutulong-tulong sa pagkatay ng isang baka at isang kambing. Tama nga ako na kinakatay ang mga hayop, kaya ganun na lang ang pag-atungal nila. Anong meron? Fiesta ba? Bakit sila nagkakatay ng baka at kambing? O baka naman ibebenta ang karne sa mga residente ng lugar na to? Well, hindi ko alam pero baka ganun nga ang kalakaran dito. Makatulog na nga ulit. Thank you.
Magandang umaga, Bernard. Kamusta ang unang gabi mo dito sa bahay namin? Nakatulog ka ba mabuti? Oo. Maayos naman ang tulog ko. Napahimbing nga eh. Mabuti naman kung ganun. Halika, kumain na muna tayo. Alam ko naghanda ng masarap na agahan ng mga kasambahay. Kahit alam kong ayaw sa'yo ni Mama, hindi papayag na nagugutom ang aming bisita. Nasaan nga palang mama mo? Nandun lang yun sa kanyang kwarto. Bihira lang siyang lumabas ng bahay kung hindi rin lang importante ang pupuntahan. Clara, napansin ko lang. Bakit parang ang fresh ng itsura mo ngayon kumpara sa itsura mo kahapon? Masasabi kong parang hindi ka nagkasakit. Baka umepekto na yung mga gamot na iniinom ko. Pero, iba eh. Sobrang ganda mo talaga ngayon. At ang mata mo, hindi na nanlalalim tulad ng kahapon. Di mabuti kung ganun. Ibig sabihin, magaling na nga ako. Mas masigla na rin pakiramdam ko ngayon. Mabuti naman at nalagpasan mo na rin yung sakit mong yun. Kumain na tayo. Ang dami mo napapansin. Aba, yun yung matandang babaeng napagtanungan ko kahapon ah. Matawag nga. Ale! Ale! Hintay! Ale, hintay po! Sandali! Aba, ay bakit mo ako hinahabol, Ginoo? May kailangan ka ba sa akin? Bernard po ang pangalan ko. Kayo po si... Delia. Tawagin mo na lang akong Delia. Ano po yung dala nyo na nasa plastic bag, Aling Delia? Ito ba? Karne ng kambing at baka. Ibinigay sa akin ni Senyora Estrella. Ano po ang okasyon? Bakit po namimigay ng karne ang may-ari ng hasyenda? Ay, mabait naman si Senyora Estrella. Palagi naman niyang ginagawa ang ganito. Basta nandito sa hasyenda si Clara, siguradong may supply kami ng karne araw-araw. Araw-araw? Bakit? Nagkakatay kayo rito ng baka at kambing araw-araw? Ay, parang gano'n na nga, oo. Bakit po pala kayo lumilinga muna sa paligid bago sumagot sa tanong ko? Ay, wala naman. Nag-iingat lang ako. Ano pong ibig mong sabihin sa nag-iingat? Ay, siyempre, baka may makarinig sa atin at makarating sa senyora. Ayoko kasing isipin ni Senyora Estrella na ichinichismis ko sila. Ganun po ba? Ay, ganun nga. Ay, siya, sige na Bernard ha. Aalis na ako at palalambutin ko pa tong mga karne ng baka. Sige po, Aling Delia. Mag-iingat po kayo. Mas mag-iingat ka, Bernard. Ha? Ay, wala. Ang sabi ko, bumalik ka na sa malaking bahay. Saan ka nang galing, Bernard? Ha? Wala. Naglakad-lakad lang ako dyan sa paligid. Naiinip ako eh. Tatawag sana ako sa bahay kaso walang signal ang cellphone ko. May signal naman ang cellphone dito. Medyo mahina nga lang. Kailangan pang humanap ng lugar na medyo malakas ang signal. Nakita ko pala sa daan si Aling Delia. Sino? Si Aling Delia. Isa sa mga tauhan dito sa hasyenda nyo. Hindi ko siya kilala eh. O baka kilala ko sa mukha pero hindi sa pangalan. Anong sabi niya sa'yo? Wala naman. Tinatanong ko lang kung ano yung dala niya. Karne ng baka at kambing daw. Galing sa mama mo. Yun ang sabi niya? Oo. Teka, bakit parang gulat na gulat ka? Nanlaki agad ang mga mata mo. Wala. Nagulat lang ako. Hindi ko alam na nagpakatay pala ng baka at kambing si mama. Hindi mo alam? Hindi mo ba narinig kagabi ang atungal ng mga baka at kambing habang kinakatay sila? Hindi naman. Baka masyado lang mahimbing ang tulog ko. Baka nga. Sige na, pumasok ko na sa kwarto. Pwede bang mag-usap pa tayo? No, hindi pwede. May gagawin pa ako. May nag-iingay na naman sa labas. Mukhang nagkakatay na naman sila ng hayop.
makasilip na ulit. Tama nga ang hinala ko. Nagkakatay na naman sila ng baka. Pero bakit? Ubus na ba yung kinatay nung isang gabi? Kung sa bagay, ipinamimigay naman sa mga tauhan ng asyenda ang karne. Kaya hindi katakatakang maubos agad. Napakabait naman pala ni Senyorita Estrella kung ganitong may supply ng karne ang mga tauhan ng asyenda. Aba, si Senyora Estrella ba yung lumapit sa mga nagkakatay ng baka? Siya nga. Anong ginagawa niya ron? Bakit kailangan pumunta pa siya sa ganitong alanganing oras? Ano yun? May ibinigay kay Senyora Estrella ang isang lalaki. Inilagay sa timba. Parang lamang loob yata ng baka yun. Anong gagawin niya sa lamang loob ng baka? Hindi pa nga malinis yun. Paalis ng senyora, bitbit ang mga laman loob ng baka na nasa timba. Saan kaya niya dadalhin yun? Ba, papunta siya sa pinto ng bahay. Dito niya dadalhin ang laman loob ng baka? Kailangan magdahan-dahan lang ako sa paghakbang. Medyo mabigat din ang dala kong timba. Tutulungan ko na po kayo magbuhat niyan, Senyora Estrella. Anong ginagawa mo dyan sa taas ng hagdan? Nagising po kasi ako sa atungan ng baka. Sumilip ako sa bintana at nakita kong kinakatay ng ilang kalalakihan ng baka. At nakita kong lumapit kayo sa kanila at ibinigay nila sa inyo yung timbang dala mo. Mukhang mabigat kaya gusto ko kayong tulungan. Hindi na. Bumalik ka na sa kwarto mo at doon ka matulog. Pero saan niyo dadalhin yan? Nasa ibaba po ang kusina, di ba? At anong karapatan mong questionin ang ginagawa ko sa loob ng pamamahay ko? Wala po. Pasensya na. Bumalik ka na sa kwarto mo at matulog. Hindi pa sinabi sa'yo ni Clara na patakaran ko rito na kapag patay ng ilaw sa labas ng kwarto, hindi na rin dapat lumalabas pa ng kwarto? Sinabi po. Sige, babalik na ako sa kwarto. Mali pala na doon pa rin sa dating katayan ginawa ang pagkatay sa baka. Hindi ko naisip na magigising sa atungal ng hayop ang Bernard na to. Bibilisan ko ng pagkilos. Kailangan madala ko na sa atik ang mga lamang loob ng baka. Tulog na siguro si Senyora Estrella. Hindi niya naman siguro iisipin na hindi ako natulog at sinadya kong hintayin na siyang makatulog. Kanina ko pa gustong malaman kung saan niya dinala ang laman loob ng baka. Heto, nandito ang mga natuyong patak ng dugo mula sa timba na dala ni Senyora kanina. Kailangan lang nasundan ko ang mga patak ng dugo na to para malaman ko kung saan dinala ang mga laman loob. Sa atik, dito dinala ni Senyora ang laman loob ng baka. Sinong nasa atik? May tao ba sa atik? Ano yun? Parang may kumakain sa loob. Pero maingay siyang kumakain. Hindi yung tao. Hindi ganun kaingay kumain ng tao. Sinong nasa loob ng atik? Bukas ang pinto. Papasok ako ng dahan-dahan. Sakto lang ang liwanag ng buwan para maaninag ko ang nasa loob ng atik. Ano to? Habaging Diyos. Tama ba itong nakikita ko? May isang babae na kumakain sa loob ng atik. Nakakadena siya. Nalapitan ko. Hindi. Pinakain ng babae ang laman loob. Kinukuha niya mula sa timba. Bakit ganun? May pakpakang babae na tila paniki. May pangil. Matutulis ang mga kukuwat. Hindi siya makaalis sa pwesto niya dahil sa kadena niya. Diyos ko. Si Clara ang babaeng to. Si Clara nga. Senyora Estrella.
Ngayon mo sabihin, Bernard, kung kaya mo bang mahalin si Clara kahit ganyan siya? Kaya mo bang mahalin si Clara sa kabila ng iyong nasaksihan? Clara! Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Yan ba ang gustong-gusto mong ipagtapat sa akin pero hindi mo masabi? Bakit ka nagkakaganyan? Clara, sabihin mo! Sinong gumawa sa'yo ng ganyan? Bernard, mahal mo nga ang anak ko. Mahal mo nga si Clara. Opo, senyora. Mahal ko si Clara. Mahal na mahal ko siya. Sabihin mo sa akin kung bakit siya nagkakaganyan. Pakiusap, sabihin mo. Halika sa salas, Bernard. Ikikwento ko sa'yo ang totoong nangyari kung bakit nagkaganyan si Clara. Iiwan natin dito si Clara? Oo. Hindi ko siya pwedeng pakawalan sa ganyang kondisyon at anyo niya. Magiging ganyan ang itsura niya dahil tumalab na sa kanyang sumpa. Sumpa? Anong sumpa? Hindi ako ang nobya ni Mario na ama ni Clara, kundi ang kaibigan kong si Lilibeth. Pero likas na babaero si Mario. Niligawan niya ako at natukso kaming pareho. At nabuntis niya ako. Parang nakikita ko na kung paanong nagalit si Lilibeth. Tinraidor siya ng boyfriend niya at ng kaibigan niya. Nung una ay tinangka naming ilihim pa kay Lilibeth na buntis ako. Pero hindi ko naman yung pwedeng itago sa mahabang panahon. Darating ang oras na lalaki ang tiyan ko at malalaman ng lahat na buntis ako. Ano pong nangyari nang malaman ni Lilibeth na buntis ka? At nobyo niya ang ama ng ipinagbubuntis mo? Galit na galit si Lilibeth. Abot langit ang pagkasuklam niya sa akin at kay Mario. Dumating pa sa puntong sinugod niya ako sa bahay. Nagkasagutan kami, nag-away at nagsabunutan. Kaibigan ko, nobyo ko, nagsabuatan para lukuhin ako. Wala kayong kasing sama. Lilibeth, patawad. Patawarin mo na ako. Patawarin mo na rin ang kaibigan mong si Estrella. Nagmamahalan kami at nagbunga na ang aming pagmamahalan. Patawarin mo kami, Lilibeth. Hindi. Hindi. Walang magpapatawad. Walang magiging masaya. Hindi ako mag-isa magdurusa, Mario. Kung gaano kasakit ang kirot na binigay niyo sa akin, Estrella, higit pa ron ang sakit na ipadarama ko sa inyo. Higit pa ron! Lilibeth, maghunos-lili ka. Pakiusap, Lilibeth. Walang makikinig sa pakiusap mo, Mario. Mananatili akong bingi sa bawat pakiusap at paghingi ninyo ng kapatawaran. Dahil walang kapatawaran ang ginawa niyo sa akin. Winasak niyo ang mundo ko, Mario. Kayong dalawa ni Estrella. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyo. Ako, si Lilibeth, ang tagapagmana ng lola kong isang manughiwit, ay gagawin ng lahat para ipaghiganti ang panglolokong ginawa niyo sa akin. Magbabayad kayo ng mahal. Magbabayad kayo! Pasensya ka na, Lola. Ayaw mo man ipamana sa akin ang karunungang taglay mo nung nabubuhay ka pa. Kailangan kong hukayin ang baol ng karunungan mo para maipaghiganti ko ang aking kaapihan. Uumpisahan ko ng hukayin ang baol mo, Lola. Kabayan niyo po ako.
na ang baul. Nakita ko na ang baul. Nakita ko na ang baul. Makakaganti na ako kina Mario at Estrella. Nasindihan ko ng kandila na tatanglaw sa aking panalangin. Hawak ko na rin ang aklat na naglalaman ng orasyong aking babasahin. At ang pinakamahalaga, ang hibla ng buhok ni Estrella. Sapat na ito para sila ni Mario ay magdusa. Babasahin ko na ang orasyon. Mula sa kailaliman kung saan gumagapang ang mga anino, tinatawag ko ang hangin ng walang hanggang pagtulog. Tugo ng paghihiganti, itali ang hibla. Tandaan ang kaluluwang ito hanggang sa kanyang pagkamatay. Abong itim ang selyado ay nagawa. Magdusa ngayon, ang kanilang utang ay babayaran. Sa gabi, sa kawalan, sa apoy, Mario Montemayor at Estrella Avellino, binabanggit ko ang inyong mga pangalan. Isinusumpa ko kayong dalawa na ang sumpang nararapat dadanasin maging ng inyong anak. Siya ay magiging isang wakwak sa sandaling siya ay umibig sa isang lalaki ng wagas. Tinatawagan ko ang demonyo! Pagbigyan mo ang hiling kong ito upang magbayad ng mga taong sa akin ay umapi at umagrabyado. Dinggin mo ang dasal ko, Satanas! Sumapit na nga ang oras. Naging ganap ng wakwak si Clara dahil umibig siya sa'yo ng wagas. May iba pa bang nakakaalam ng nangyari kay Clara maliban sa'yo, Senyora? Yung mga ibang tauhan ko sa hasyenda, alam nila. Lalo na yung mga matatanda. Dahil nung nangyari ang hindi namin pagkakaunawaan ni Lilibeth, malalaki na sila at alam na nilang nangyari sa paligid. Yung naghatid sa'yo dito sa bahay, si Delia, alam niyang tungkol sa sumpa. Diyos ko, kaya pala ganun ang sabi niya sa akin nung nagkausap kami. At ako pa pala ang parang naging dahilan para umepekto sa kanyang sumpa. Kasalanan ko to. Kasalanan ko. Hindi mo kasalanan. Hindi mo naman alam ang sitwasyon. Pero kaya ko gustong layuan mo si Clara at kaya sinubukan ka ring iwanan ni Clara ay dahil nagbabaka sakali kami na hindi na matutupad ang sumpa kung hindi na siya iibig pa. Pero huli na. Ganap na siyang wakwak. Nagpalit na ang kanyang anyo mula sa isang napakagandang babae patungo sa isang halimaw na anyo. Wala na ba talaga tayong magagawa? Hindi ko alam. Pero buhay pa si Lilibeth. Doon siya nakatira sa kabilang bayan. Maaaring may alam siya kung paano mawawala ang epekto ng sumpa kay Clara. Puntahan natin siya. Gawin natin ang lahat ng posibleng gawin para mailigtas si Clara sa sumpa. Sino ka? Anong may paglilingkod ko sa'yo? Hinahanap ko si Lilibeth. Magpapagamot ka ba, iho? Lilibeth, natatandaan mo pa ba ako? Matagal na rin nung huli tayo nagkita. Naaalala mo pa ba ako, ha? Estrella? Ako nga. Masaya ko na hindi mo ako nakalimutan. Na alam mo pa rin ang itsura ko. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Ano man ang nagawa kong kasalanan namin ni Mario. Sana patawarin mo na kami. Matagal na namin pinagbayaran ng kasalanan namin sa'yo. At pati ang anak nila nagbayad na rin. Kahit hindi naman siya direktang nagkasala sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Teka, hali kayo. Pumasok muna kayo at dito tayo mag-usap sa loob.
akin. Gusto ko yung malinaw. Marami kaming sadya sa'yo. Pero una sa lahat, gusto ko ulit humingi ng tawad sa lahat ng hindi magandang nagawa namin sa'yo ni Mario. Inaamin ko ang kasalanan namin at maraming beses na naming hiningi ng kapatawaran mo pero sobrang mailap ang pagpapatawad. Estrella. Patawarin mo na kami, Lilibeth. Tumayo ka dyan, Estrella. Matagal na ang pangyayaring yun. Halos nakalimutan ko na nga eh. Nagbagong buhay na ako at ngayon nanggagamot na lang. Hindi na ako nag-asawa pero masaya ako dahil nagbibigay ako ng tulong sa ibang tao sa abot ng makakaya ko. Pinatatawad mo na ba kami, Lilibeth? Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing pinapatawad mo na kami. Ay, matagal ko na kayong pinatawad, Estrella. Kaya tumayo ka na dyan. Nasaktan lang ako ng sobra noon, kaya siguro ako nakagawa ng mga bagay na hindi ko dapat ginawa. Gusto ko ring ihingi yun ng tawad sa'yo. Mas masarap po sanang lasapin ang pagpapatawad kung wala ng ibang taong nagdurusa nang dahil sa sinabi niyong bagay na hindi niyo dapat ginawa. Ay, ano bang ibig mong sabihin, Iho? Natupad na po sa anak ni Senyora Estrella ang sumpang ibinigay mo sa kanilang anak. Ay, hindi. Kasalanan ko yun. Isang malaking kasalanan ko na dinadala ko pa hanggang ngayon. Hindi ko dapat idinamay ang bata. Hindi dapat nagdurusa ngayon ang kanilang anak. Lilibeth, may magagawa pa ba tayo para mabawi ang sumpa at mawala ang epekto nun sa anak kong si Clara? Sabihin mong meron, Lilibeth. Sabihin mo. Ako ang dapat mong patawarin ngayon, Estrella. Kasalanan ko ang nangyaring ngayon sa anak mo. Pero gusto ko man siyang tulungan na bawiin ang sumpa ay hindi ko na yun magagawa. Paanong hindi niyo magagawa, Aling Lilibeth? Bakit? Bakit hindi niyo magagawa? Eh di ba pinatawad mo na sila? Lilibeth, tulungan mo naman ang anak ko. Maawa ka sa kanya. Iniwan namin siya sa bahay. Ikinulong ko siya sa attic. Ikinadena ko siya dahil hindi siya pwedeng makita ng ibang tao sa kasalukuyan niyang anyo. Ganap na siyang wakwak, Lilibeth. May pakpak, may pangil at matutulis na mga kuko. Hindi ko na mababawi ang sumpa, Estrella. Dahil nang gawin ko yun, isinanla ko ng kaluluwa ko sa demonyo. Ang pinakamakapangyarihang sumpa ay natatangi. Halos kausap ko ng demonyo at ibinenta ko na sa kanya ang aking kaluluwa kahit nabuhay pa ako. Diyos ko, paano na ang anak ko? Kawawa naman ang anak ko. Clara! Aling Lilibeth, baka naman may magagawa pa tayo. Mahal na mahal ko si Clara. Hindi ko maisip na magiging ganun ang kalagayan niya habang buhay. Kahit ano, Lilibeth, kahit magkano, basta bumalik lang sa dating anyo niya ang anak ko. Aling Lilibeth, baka naman meron pang paraan. Isipin niyo naman po. Kawawa naman si Clara. Kung makikita mo lang ang itsura niya sa attic, maaawa ka rin sa kanya. Tulungan mo siya. Aling Lilibeth, pakiusap po. Tulungan mo siya. Kawawa na si Clara. Ano na lang ang mangyayari sa kanya? Doon na lang ba siya sa attic habang buhay? At kapag namatay na ako, paano na siya? Tiyak na papatayin din siya ng mga tao kapag nakita siya sa ganung itsura. Nag-iisip ako kung ano pa ang pwedeng gawin, Estrella. Pero wala na talaga eh. Pasensya ka na. Wala na akong mahanap na paraan para mawala ang sumpa sa anak mo. Kahit buhay ko, Lilibeth. Kahit buhay ko, ibibigay ko. Basta mawala ang epekto ng sumpa kay Clara.
ibibigay mo ang buhay mo, Estrella? Anong gagawin mo? Makikipagkasundo ka rin sa demonyo? Kung yun ang kailangan, gagawin ko. Matanda na ako, Lilibeth. Hindi ako manghihinayang na mamatay. Kung ang kapalit naman ay pagkakaroon ng anak ko ng maayos at normal na buhay. Pero, hindi ikaw ang dapat mamatay, Estrella. Ako ang humiling ng sumpa. At kung may dapat na mamatay, ako yun. Hindi ako papayag na makipagkasundo ka sa demonyo kagaya ng ginawa ko. Ay mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa dalawa tayong masulog sa impyerno. Anong... Mapuputol ba ang sumpa kapag namatay ka, Aling Lilibeth? Oo. Kamatayan ko ang pwedeng pumutol sa sumpa. Hindi ko na mababawi ang sumpa pero pwede kong putulin. Pero katumbas yun ang pagputol ng sarili kong buhay. Sandali. May kukunin lang ako. Hintayin niyo ako riyan. Saan ka pupunta, Lilibeth? Dito lang sa kusina! Anong gagawin niya, senyora? Kinakabahan ako sa iniisip kong iniisip niyang gawin. Baka pareho tayo ng iniisip, Bernard. Ay, nandito na ako. Nakuha ko na itong hawak ko. Ano po yan? Ang tawag dito ay espading. Ito ang ginagamit ng mga sangkada para mag-harvest ng tupo. Anong gagawin mo sa espading na yan, Lilibeth? Huwag mong gagawin ang iniisip mo. Yun lang ang paraan, Estrella. Ayokong patuloy na magdusa ng dahil sa kagagawan ko ang isang inosenteng tao. Aling Lilibeth, wag! Lilibeth, baka may iba pang paraan na hindi katulad ng iniisip mo. Huwag mong talikuran ng Diyos. Walang kapatawaran ang nagawa ko. Idinamay ko pa ang walang kamuwang-muwang na bata kaya nagtarusa siya ngayon. Patawarin niyo ako sa mga nagawa ko. Lilibeth! Lilibeth, wag! Hindi ko akalaing gagawin niya ni Aling Lilibeth. Napakabuti niya. Pero hindi ko naman gusto na mamatay siya. Mabuti talagang kaibigan si Lilibeth. Kaya nga hindi ako nagalit sa kanya kahit na isinumpa niya kami. Alam ko naman na dala lang ng matinding galit kaya niya nagawa yun. Pumunta na po tayo sa presinto. Kukunan daw tayo ng statement ng pulis. Sige, para makauwi na tayo. Nag-aalala pa rin ako kung ano nang nangyayari ngayon kay Clara. Naniniwala ako na wala ng problema. Hindi ibibigay ni Aling Lilibeth ang buhay niya kung masasayang lang din pala. Hindi ko makakalimutan si Aling Lilibeth. Nagawan man niya ako ng hindi maganda. Ginawa naman niya ng paraan na maputol ang sumpa. Kahit pa naging kapalit nito ay ang kanyang buhay. Akala ko, hindi ko na muli pang makikita ang iyong kagandahan, Clara. Akala ko, tuluyan ka nang mawawala sa akin. Halika na, Bernard. Pumunta na tayo sa sementeryo. Gusto ko magpasalamat kay Aling Lilibeth. Kahit medyo huli na, alam kong maririnig pa rin niya ako kung nasan man siya ngayon. Kapag maayos na ang lahat, formal ko nang hihingin sa mama mo ang kamay mo. Gusto kong makasama ka habang buhay. Ako man, Bernard. Wala akong ibang gustong maging kabiyak kundi ikaw lang.